So paalala po sa atin, ito ay series ng pangangaral sa Book of Galatians. Unang Sunday ng January this year, ipinangaral natin yung Galatians chapter 1 verse 1. At ngayon, nasa Galatians chapter 6 na tayo, sa dulong chapter ng epistle na to, at nandito na tayo sa verses 2 hanggang 5. Now, yung buong Book of Galatians, nagtuturo ito tungkol sa ano yung totoong ebanghelyo, totoong mabuting balita, at doon sa hindi totoong mabuting balita. Of course, familiar tayo, ang tinatama dito ni Apostle Paul ay sila na nagtuturo na pwede tayong maging tama sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng mga sarili nating mga alay, sarili nating gawa, sarili nating sakripisyo, sarili nating mga ritual, katulad ng pagtutuli sa lumang tipan. Yan yung tinatama ni Apostle Paul. Sabi niya, hindi ka magiging tama sa harapan ng Panginoon dahil sa mga ginagawa mo, dahil sa religious, pangrelihiyosong ginagawa mo. Hindi yan ang magiging batayan kung bakit ka tatanggapin ng Diyos. Yun yung namamayaning turo sa Book of Galatians, kung maaalala natin. Iniisip ng mga Judaizers na, pag nagpatuli kami, sumunod kami sa Mosaic Law, kami yung magiging totoong Kristiyano. At sabi ni Apostle Paul, mali. Hindi. Tatanggapin lang tayo ng Diyos sa pananampalataya lamang, sa perpektong ginawa lamang ni Hesukristo lamang. Yung pinagbibigay diinan ni Apostle Paul dito sa Book of Galatians. Mula chapter 1 yan hanggang chapter 4. Pero ganun din, pinagbigay diinan niya rin na yung ganoong uri ng ebanghelyo ay dadaloy sa buhay ng isang totoong naniniwala. Yung totoong naniniwala, magiging Kristiyano rin siya sa pamumuhay niya. He will be free in the Spirit. Yun yung wording ni Apostle Paul sa Galatians chapter 5, verse 1. Pinalaya tayo para tayo ay maging malaya. Pinalaya tayo para tayo ay maging malaya. Yun ay sense ng Christian life. Now, sa chapter 5 yon. Nasa chapter 6 na tayo, dito na in-specify ni Apostle Paul, anong itsura ng buhay na malaya? Anong itsura ng Christian life na may liberty? What does it look like in specific, very specific circumstances? So last Lord's Day, yung unang specific instance kung paano makikita yung buhay na malaya ay kapag may nagkasalang kapatid. Chapter 6 verse 1, no? You who are spiritual should restore. Sino? Those who are caught in transgression with the spirit of gentleness. So, sa nagkasala yon. Ngayon, another situation, another case. Verses 2 hanggang verses 5. Now, ito naman ay patungkol sa community, kung paano tayo magdi-deal sa isa't isa bilang mga mananampalataya. At ang main problem sa community life, kahit sa ang community yan, sa family man yan, magkakaibigan man yan, magkakakilala man yan, at ganun din sa Christian community, ang isa sa pinaka-main problem palagi ay ang pride. Pagmamataas. Sa lahat ng grupo-grupo, sa lahat ng uri ng komunidad, isa ang pinakamalaking problema, pride. At in-identify ni Apostle Paul dito, verse 3. Basahin natin. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. In-identify ni Apostle Paul. Sa utos niya, kung ano itsura ng malayang pamumuhay ng isang niligtas na mananampalataya sa pangkomunidad niyang buhay, ito yung magiging problema. Kung iniisip niya na siya ay something, when he is nothing, he deceives himself. At makaka-apekto yan kung paano makitungo sa ibang mga kapwa mananampalataya. Dahil yung utos dito sa passage natin sa verse 2 hanggang verse 5 ay nandoon sa verb, doon sa kilos, utos para kumilos,
na salitang bear. Bear. Makikita nyo yan sa verse 2 at sa verse 5. Sinabi sa verse 2, bear one another's burden, and verse 5, bear his own load. Merong utos dito na pasanin. Yung mga Christians sa Galatians, kailangan nilang i-bear, pasanin, yung burdens ng ibang mga Christians, verse 2. Pero, kailangan din nilang pasanin, bear, yung kanilang sariling mga pasanin. Verse 5. At sa both instance na to, sa dalawang utos na ito na pumasan, ang problema ay ang pride. Ang problema ay ang pagmamataas. Yung nakalagay sa verse 3 at sa verse 4. Dahil yung mga taga-Galatians, kung masyadong mataas yung tingin nila sa sarili nila, dinideceive nila yung sarili nila, hindi nila gagawin pareho yun. Mataas yung tingin ng isang mananampalataya sa sarili niya, bakit niya tutulungan? Problema niya yon. Minsan pa nga siya may kagagawa nun sa sarili niya. Bakit ko tutulungan? Pride. Pero ganun din sa kabilang banda, pride din na hindi akuin yung sariling responsibilidad. Pagmamataas din. Hindi dapat ako gumawa nito, dapat sila. Pero sarili niyang responsibilidad. Pagmamataas din. Ano? Kaya kapag naalis sa isang mananampalataya, itong kasalanan ng pride, kapag ito'y nilalabanan niya, minomortify niya, ang gagawin niya ay papasanin niya yung dobleng burden na to. Gagawin niya na yung verse 2 at verse 5. Dahil kapag inalis na yung pride, masusunod niya na itong usapin ng pagpasan. Paano mamumuhay yung isang mananampalataya nang hindi nalalaglag dun sa dalawang errors na yon? Yung error na nineneglect yung mga kapatid at yung error na ipinapapasan sa kapatid yung sarili niyang mga responsibilidad. Paano magagawa ito? At tinuturo sa atin dito sa Galatians chapter 6, verse 2 to 5, na ito ay sa pamamagitan lamang ng pangbanal na spiritong balanse. Ang banal na spirito ang nagpapalaya sa atin para ma-mortify. Chapter 5. No? Verse 19 hanggang 21. Hindi na sila namumuhay sa pagmamataas. Kung hindi, chapter 5, verse 22 to 23, namumuhay na sila sa bunga ng banal na spirito. Pag-ibig, kasiyahan. At iba pang bunga ng banal na spirito. When pride no longer hinders us, we experience the spirit-given balance of communal responsibility and personal accountability. At sa pamamagitan lamang yan ng pagkilos ng banal na spirito sa isang mananampalataya, no? Na hindi na tayo hahadlangan ng pagmamapuri. Mararanasan natin ito. Itong banal na espiritong balanse ng pananagutang panglahat at pananagutang pangsarili. So, let's look at both. Tignan natin yung verse 2, tapos tignan din natin yung verse 5. So, number 1, mutual care, pagtulong sa kapatid, at number 2, personal share, bahagi ng sarili. So, pagtulong sa kapatid at bahagi ng sarili. So, tignan muna natin yung verse 2. Yung salitang ginamit ni Apostle Paul dito na bear one another's burden, yung salitang burden na ginamit niya sa original Greek, ang ginamit niyang salita dito ay yung uri ng pasanin na mabigat, hindi kaya ng isang tao. It's beyond one person to bear. There is weight and there is heaviness. Isa itong uri ng pasanin na hindi kaya ng isang tao lang. Sinasabi ni Apostle Paul, wag nating hayaan si kapatid na lalaki, kapatid na babae sa crushing weight na ito. We should step in and we should shoulder it kasama sila. At kapag ginagawa ito ng mananampalataya, anong sabi niya? We fulfill the law of Christ. Now, sa New Testament, pag nabasa natin yung salitang law of Christ, ito'y pumapatungkol sa pag-ibigan sa isa't isa. Ang ibig sabihin ng law of Christ ay love one another. Mababasa natin yan sa John 13:34. Love one another as I have loved you. So, sinasabi ni Apostle Paul na kapag pinapasa natin yung burden ng isa't isa, yun ay puso ni Jesus. Yun mismo ang ginawa ni Jesus.
Sabi ni Jesus, kung paano kayo inibig, ibigin niyo isa't isa. At kapag pinasa natin yung burden ng mga kapatid, ay minamahal natin sila ng pagmamahal mismo ni Jesus. We are loving them with the love of Christ. Kung paanong ginawa ni Jesus sa atin. Now, para maisip natin itong burden na ito, imagine niyo na may isang pamilya na lilipat ng bagong bahay at napakarami nilang gamit. Merong mga gamit doon na pwede nilang bitbitin ng sarili lang nila. Pero mayroong mga gamit sa bahay na kailangan maraming tao yung bubuhat. For example, may grand piano. Hindi pwedeng isang tao lang yung bubuhat doon. Kailangan marami, kailangan tulungan. Pero hindi sa'yo yun. Pwede kang tumulong sa pagpasa nun, papunta doon sa bagong bahay nila, pero hindi sa'yo yun. Makikipasan ka, tutulong ka sa responsibilidad na hindi kaya ng isang tao lang. At yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Ayan yung ginagawa ng isang kalipunan ng mga mananampalataya kapag mayroong crushing burden ng kasalanan, ng pagdurusa, o ng pagpighati. It takes many arms, many shoulders, many backs working together. At yun yung panawagan ni Apostle Paul sa kalipunan ng mga mananampalataya dito. We should share the heavy pianos of life together. At yan ay pangungusap ng banal na spirito para maging kawangis ni Kristo. Pangungusap ng banal na spirito para maging kawangis ng Panginoong Jesucristo. It is the Holy Spirit who moves us towards that Christ-like love. A love that willingly bears one another's burden. Yung banal na spirito ang nag-uudyok sa atin patungo sa malakristong pagmamahal. Isang pag-ibig na handang buhatin yung bigat ng kapwa anak ng Diyos. Now, let us remember the gospel. Alalahanin natin yung ebanghelyo. Bakit malakristong pagmamahal yon? Bakit malakristong pag-ibig kapag tumutulong tayo sa bigat na hindi kaya ng isang mananampalatayang kapatid? Do you know why? Because Christ bore our heaviest burden. Dahil si Kristo, pinasan niya yung pinakamabigat nating pasanin. Ang pinakamabigat nating pasanin, maniwala ka sa hindi, ay ang kasalanan natin. Ang kasalanan natin, ang pinakamabigat nating pasanin. It's our heaviest burden, our guilt, our sins. Sobrang bigat niyan, hindi kaya yan ng isang tao na pasanin niya. Kaya nga kapag yung isang tao ay hindi nagsisit na ng palataya, siya ay magdurusa sa impyerno sa walang hanggan at walang katapusan. Alam mo bakit? Hindi niya kaya yon. Hindi niya kayang bayaran yon. Walang isang tao na pwede magbayad sa sarili niyang kasalanan. It's our heaviest burden. Hindi natin pwede bayaran. Hindi natin pwedeng tumbasan. At imagine, yun ang pinasahan ni Jesus. Alala niyo si Christian sa Pilgrim's Progress. Sa kwento ni John Bunyan, meron siyang pasanin sa likod. Hindi niya mabuhat-buhat. Habang naglalakad siya, pabigat ng pabigat ng pabigat. Ganun tayo. Meron tayong mga sarili nating kasalanan, na sarili nating burden, na hindi natin ni minsan kayang buhatin ang sarili natin. Alam niyo, kahit magtulungan pa tayo, hindi natin kaya. But Christ did it. Si Kristo, ang anak ng Diyos, ang Diyos anak, nagkatawang tao para pasanin yung kasalanan natin. Pumunta doon sa krus ng Kalbaryo, namatay para sa mga makasalanan. Para sa kanila na mayroong mga kasalanan na hindi nila kayang buhatin. Jesus carried all of our sins. Kaya tayo magiging malaya sa Spirito, Galatians chapter 5 verse 1, dahil pinasanan ni Jesus, binayaran niya na yung buong kasalanan natin. Wala na ni isa nang natira sa mga naniniwalang nagsisisi. Isaiah 53 verse 4, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Alam niyo ba't ginawa ni Jesus yon? Kasi hindi siya prideful. Hindi mapagmataas si Jesus. Kung mapagmataas ang anak ng Diyos, sasabihin niya, bahala kayo. Kasalanan niyo yan eh. Joseph, kasalanan mo yan.
Bahala ka sa buhay mo. Pero hindi siya mapagmataas. Ang Panginoon natin ay mapagpakumbaba. Siyang walang kasalanan, umako ng kasalanan na hindi niya kasalanan. At pinasan niya doon sa krus. Binayaran niya. Dahil ang anak ng Diyos ay hindi mapagmataas, siya ay mapagpakumbaba, siya ay mapagmahal. Pinasan niya yung mga kasalanan natin doon sa krus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. And now, kaya sa atin inuutos, bear one another's burden because Christ has bore our burdens. Kaya natin papasanin yung bigat ng bawat isa kasi tapos na. Pinasan niya na yung pinakamabigat. Tapos na, ginawa niya na. At yun yung tutularan natin. Pag inobey natin ang Galatians 6 verse 2, it is the most Christ-like action you will do. Alam niyo, kung walang ebanghelyo, kung wala yung pagpasa ni Jesus sa bigat ng mga kasalanan natin, walang dahilan kung bakit natin kailangang tulungan yung isa't isa. Wala. Ang matitirang dahilan natin ay dahil inaasahan ng society eh. Ang magiging dahilan natin ay dahil nakikita ko sa iba eh. Kasi tinulungan nila ako eh. Yan yung mga magiging dahilan. Bakit ko tutulungan yung iba? Ang magiging motive natin, pag hindi gospel yung motive natin sa Galatians 6:2, alam mo mangyayari? Self-seeking motive. Feelings. Reciprocity. Yan yung gagamitin natin. Tutulungan ko lang yung iba na tinulungan ako. Bakit ko tutulungan yung iba? Reciprocity or feelings. Feeling ko gusto ko siya tulungan. Etong iba feeling ko ayoko tulungan. Or in-expect ka. May in-expect ka. Tutulungan kita kasi tingin ko ito mukhang magbabalik to ng tulong later on eh. Kung hindi ebanghelyong dahilan mo para sa pagsunod sa Galatians 6:2, ang magiging dahilan mo ay pangsanlibutang dahilan. Makamundong dahilan na pagbuhat sa pasanin ng iba. Pero dahil merong ebanghelyo, dahil totoo yung pagpasan ni Jesus, gagawin natin ito dahil una na itong ginawa ng Diyos sa atin. Yun na yung reason. Dahil pinasanan ni Jesus yung burden ko, malaya akong papasanin yung burden ng iba. Yun na yung reason. Gospel. Ebanghelyo. Hindi na makamundo. Hindi na hindi makakristyano. Mabuting balita. So out of love and discernment, brother, specific, seek out a fellow believer whose burden you can help carry. Now, ang specific na challenge dito, tumingin ka. Sino yung pwede kong tulungan ngayon? Maghanap ka na sa kalipunan ng mga mananampalataya. Sino yung pwede kong tulungan ngayon? At magmula yan sa ebanghelyong tinanggap mo. Magmula yan dun sa pagpasa ni Jesus. Dahil pride, ang palagi nating iniisip ay sarili lang nating backyard. It is pride only to think only and always of our own backyard. Ang New Covenant, kinuha niya na yung sinful heart natin, binigyan na tayo ng bagong puso. Hindi na makasarili. Kung hindi umiibig katulad ng pag-ibig ni Jesucristo. Ang banal na Espiritu, palagi niyang binabago yung mga puso natin. Paulit-ulit. Doon sa siyam na bunga ng Espiritu na nasa Galatians 5:22-23. At alam niyo yung pinakauna, doon sa listahan na yon? Pag-ibig. Una, sa siyam na bunga ng banal na Espiritu, pag-ibig. Pagmamahal. Noong September 30, niyanig ng lindol yung Cebu. October 9, La Union naman. October 10, Friday, Davao Oriental. October 11, kahapon, puro lindol. Isabela naman, Zambales, Surigao. Ang dami. Sunod-sunod yung mga lindol na nangyari dito sa bansa natin.
Maraming tao'y nangangailangan. Pero nakita rin natin dito sa mga pangyayaring to, yung mga kapwa natin Pilipino na nagtutulungan. Isa yun sa kaluwalhatian na pinapakita ng Diyos sa mga panahon ng sakuna, panahon ng mga ganitong mga lindol. Makakita tayo ng mga tao na nagtutulungan. At mga kapatid, pag nakakita tayo ng ganun, isipin natin, Diyos yun. Kumikilo sa pamamagitan ng mga tao. Huwag nating alisin sa isip natin ng Diyos. Diyos tumutulong sa pamamagitan ng mga tao. At tayong mga mananampalataya, kapag ginagawa natin yon, tumutulong tayo sa kapwa natin mananampalataya. Alam niyo kung ano nangyayari? Si Kristo yun na umiibig sa pamamagitan natin. Yung pag-ibig ni Jesus ay materially, concretely, na nakikita sa pamamagitan ng mga concrete na mga pagtulong natin. At kung ikaw ay natulungan na, and I believe, maraming beses ka nang natulungan ng kapwa mo mananampalataya, no matter how little, appreciate them. For they are reflections of the love of Christ for you. I-appreciate mo yan kahit gaano kaliit yung tulong na binibigay sa iyo ng kapwa mananampalataya. Pag-ibig ni Jesus yan. That is a Christ-like love. It is Jesus Christ who is showing His love to you through those brothers and sisters. At sa paglobo ng bilang natin, mga kapatid, as we grow in numbers, lalo tayong nangangailangan na mag-take initiative para tulungan yung isa't isa. Kailangan tayong lalo pang maghanap ng mga kailangan nating tulungan ng mga kapatiran. Find one, find two, or find three, which you will be helping carrying the burden. Number 1, pagtulong sa kapatiran. Pangalawa, verse 5, bahagi ng sarili, personal share. Now, kung titignan niyo yung verse 2 at verse 6, makikita natin, parang, hindi ba to contradictory? Hindi ba may contradiction? Sabi, bear one another's burden. Tapos biglang sabi sa verse 5, each one will carry his own load. Bakit? Hindi ba parang magka-contrary yun? Sabi, magtulungan. Tapos sabi, hindi, kanya-kanya tayo. Verse 2, tulungan. Verse 5, kanya-kanya. Now, kailangan nating tignan na nag-shift talaga intentionally si Apostle Paul dito. Intentional na shinif ni Apostle Paul para hindi mauwi sa kabilang extreme. No? At pansinin nyo, iba yung ginamit niyang word sa verse 2 na ibe-bear. At iba yung ginamit niyang word sa verse 5 na ibe-bear. Sa verse 2, yung word na ginamit, bear one another's burden. Sa verse 5, ang sinabi niya na, each one must carry his own load. Sa English translation, iniba na rin yung pagkakagamit ng salita. Sa original niyan, yung ginamit ni Apostle Paul ay hindi na yung burden na napakabigat na hindi kaya ng isang tao. Itong load sa verse 5 ay originally fortos. Ginagamit itong salitang ito para sa mga bag ng mga sundalo, a soldier's pack. O kaya sa mga manlalakbay, baggage nila, sarili nilang mga bag. So, ibig sabihin, yung word na ginamit ni Apostle Paul sa verse 5 ay hindi overwhelming. Ito ay mga personal responsibility ng isang mananampalataya. May mga bigat na kailangan pagtulong-tulungan na hindi kaya ng isang tao, verse 2, pero meron ding mga loads na dapat isang tao lang at siya lang ang bumuhat. Na hindi dapat ibang tao yung bubuhat para sa'yo. Yun yung verse 5. At yan yung sinasabi ni Apostle Paul dito na, for each one must carry his own load. May personal accountability tayo sa harapan ng Panginoon. Now, balik tayo dun sa illustration ng pamilyang lilipat ng bahay. Of course, pag merong malalaking gamit, tulungan. Piano, o kaya ref, o kaya furniture, kama, no? Tulungan yan. Pero, yung mga lilipat na yon, may mga kanya-kanyang gamit yon. May kanya-kanya silang bag.
Hindi pwede na yung maglilipat na yon, magpapatulong pa siya sa iba, pakibitbit nga yung cellphone ko. Wallet ko, pakibitbit nga. Hindi na. It is not proper that others will carry your own bag for you. Hindi appropriate. That is your responsibility. At ganyan din sa komunidad ng mga mananampalataya. Merong mga bagay na ikaw ang magbibitbit sa harapan ng Diyos. Ang kapatid mo ay pwedeng tulungan ka sa mga kinakaharap mong tukso, pero hindi siya pwedeng magsisi para sa iyo. Ang kapatid ay pwedeng manalangin sa iyo sa iyong mga pagdurusa, pero hindi siya pwedeng magtiwala sa Diyos para sa iyo. Ang kapatid ay pwede kang himukin, i-encourage sa pagsunod, pero hindi siya pwedeng sumunod para sa iyo. Verse 5, for each will have to bear his own load. Merong mga loads na communal at merong load na personal. Kaya ang personal accountability, it means that each believer will answer to God for his own life. Even though mutual support of Christians is necessary. Kahit na kailangan yung sama-samang pagtutulungan, merong personal na pananagutan yung bawat Kristiyano para sa sarili niyang buhay sa harap ng Diyos. Si John Stott, sa kanyang message sa Galatians, ito yung sabi niya sa verse 5. Ito yung sabi niya sa verse 5. We are to bear one another's burdens, which are too heavy for a man to bear alone. But, sabi niya John Stott, there is one burden we cannot share. That is our responsibility to God on the day of judgment. On that day, you cannot carry my pack and I cannot carry yours. End quote. Yan sabi ni John Stott. May mga burdens na tulungan tayo, pero may responsibility na responsibility mo at hindi responsibility ng iba. Pasanin mo, hindi pasanin ng kapwa. Sa araw ng paghukom, hindi na pwedeng humarap sa Diyos yung magulang mo para sa iyo. Hindi ka na pwedeng Mama, Papa, sa araw ng paghukom, ikaw at ang Diyos. Sa araw ng paghukom, hindi na ako pwedeng humarap sa Diyos para sa iyo. O mga pastor, hindi pa pastor, tulong. Hindi. Sa araw ng paghukom, hindi na pwedeng humarap sa Diyos yung mister mo para sa iyo. Ikaw na ang haharap mismo sa Diyos. Sa araw ng paghukom, hindi na yung mga kapatid mo sa pananampalataya ang haharap sa iyo para sa Panginoon. Ikaw mismo, harapan sa Diyos, personal, isahan. You will face God for your own choices. And you will face God for your own life. Buhay mo, pananagutan mo. Desisyon mo, pananagutan mo. Sarili mong pasanin. Sariling inatang sa'yo ng Diyos. Haharap ka sa Diyos para sa lahat at bawat isang iyan. Galatians 6:5, for each will have to bear his own load. Pero wag tayo mapanghinaan dahil may ebanghelyo para sa verse 5. Wag tayo mapanghinaan dahil pinasanan ni Jesus yung pinakamabigat nating pasanin doon sa Kalbaryo. At pagkatapos niyang pasanin yung lahat ng mga kasalanan natin, inaanyayahan niya tayo para sa mas magaan na burden ng Kristiyanong pamumuhay.
Ang ihaharap mo ngayon sa Panginoon ay yung sinabi ni Jesus sa Matthew 11:28-30. Ito yung sinabi ni Jesus. Si Jesus na mapagpakumbaba, si Jesus na pumasa ng ating kasalanan, ito yung Jesus na nagsasalita sa talata. Makinig ka. Matthew 11:28-30. Come, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sabi ni Jesus, nabibigatan ka, lumapit ka sa akin. Si Jesus na yung pumasa ng lahat ng kasalanan mo. Siya na yung pumasa ng lahat ng kasalanan mo sa krus. At anong kapalit? Binigyan kanya ng bagong pasanin. At yung bagong pasanin na yon, ang sinabi niya, magaan. Ano yung pasanin na yon? Pasanin ng Kristiyanong pamumuhay. Kinuha ko na yung kasalanan mo, hindi ka na magdurusa sa impyerno, ako na yung nagdusa para sa'yo. Ngayon, itong pasanin ng pagiging mananampalataya ang pasanin mo ngayon. Yan yung own loads natin, mga kapatid. Yung own loads natin ay yung sinabi ni Christ na easy and light. Magaan at mas madali. Mapaisip tayo, no, bilang mga mananampalataya, magaan pala yun. Madali pala yun. Yung Kristiyano, akala ko mahirap yung Kristiyano pamumuhay, ba't sabi ni Christ madali? Akala ko, bigat na bigat ako sa Kristiyano pamumuhay, bakit sabi niya magaan? No, mamili ka ng papaniwalaan mo. Siyempre. Experience mo, interpretation mo, o yung sabi ni Christ. Mamili ka. Papaniwalaan mo ba itong sarili mo? O yung sabi ni Christ? Kasi ganun tayo madalas. Bigat-bigat. Ay, ang hirap-hirap. Sabi ni Christ, madali at magaan. Mamili ka. Mamili ka. Pero syempre, explain natin, no? Bakit sinabi ni Christ na madali at magaan? Anong mas mabigat? Yung kasalanan mo o yung Kristiyanong pamumuhay? Anong mas mabigat? Yung pinasa ni Jesus doon sa krus o yung mga pinapagawa niya? Alin na mas mabigat? Yung kasalanan mo o yung mga utos niya? Yan ang binabanggit ni Jesus. Yung sinasabi niya, it is in comparison to our sins. Compared to our sins. Lahat ng utos niya, lahat ng ipinapaubaya niya sa atin ng mga pagsunod, yun ay magaan. Mas mabigat ang sala natin. Mas mabigat ang mga kasalanan natin sa harapan niya. Sobrang bigat ng mga kasalanan natin na dadalhin tayo nito sa impyerno. Pero tinapos na ni Jesus ang lahat ng iyon. Ang buhat niya sa atin ay yung mas magaan na Kristiyanong pamumuhay. Mga kapatid, carry your own load as a humbled and thankful recipient of the gospel. Kung makikita natin yung sarili natin na nagpapasalamat dahil tinapos niya na yung mga kasalanan natin, binuhat niya na yung mga kasalanan natin, saka natin maiisip, mas magaan to kaysa pasanin ko yung lahat ng kasalanan ko. It will be lighter. And it will be easier. Anong burden ang hindi natin papasanin kung tayo ay fully aware at fully conscious sa katotohanan na binitbit na ni Jesus yung bigat ng mga kasalanan natin? We will think the Christian life is heavy if we do not think our sins are heavier. Kung tingin natin sa mga kasalanan natin, konti lang ginawa ko kasalanan, ang bait-bait ko. Napakabait kong tao. Napakakonti ng kasalanan ko. Ay, napakabait ko talaga. Alam niyo, ganyan ang pananaw mo, magiging mabigat talaga sa'yo
ang mga utos ni Kristo. Kung ang pananaw mo sa sarili mong kasalanan ay napakagaan, napakakonti ng kasalanan ko, halos wala akong ginawang kasalanan, magiging napakabigat ng tingin mo sa utos ni Jesus. Kahit utos niya lang, mag-pray ka, ang bigat, ang bigat. Magbasa ang Bible, napakabigat naman ito. You see, mali na yung timbangan natin. Kapag tama yung timbangan natin, kapag alam natin sa sarili natin na tayo tagatanggap ng buhay na walang hanggan, tayo'y tumanggap ng pagpapawalang sala ng Diyos sa ating kapuspusan, ng ating kaitiman at karumihan, gagaan ang tingin natin sa lahat ng utos niya. Then we will believe in the words of Jesus. My yoke is easy and my burden is light. Tapos sa verse 5 na, each one must carry his own load. Brothers, because you are ransomed, healed, restored, and forgiven, therefore carry the burden of Christ. Dahil ikaw ay tinubos na, pinagaling na, pinanumbalik na, pinatawad na, nilinis na, anak ka na ng Diyos. Pasanin mo ang pinapapasan ni Jesus. So ang Christian faith ay communal, pangkalipunan ng mga mananampalataya, at personal din ito. At sa personal side, yung burden ng faith, it must be personally yours. It should be yours. Bilang pagtatapos, ano ang bigat na mas nabibigatan ka ngayon? Ano ang bigat na mas nabibigatan ka ngayon? At kapag ang ating mga pagmamataas ay binasag na ng Espiritu ng Diyos, kapag ito ay winasak na ng Espiritu ng Diyos, gagawin tayo ng banal na Espiritu na mga tumutulong sa kapwa, at tayo rin ay mga magiging mga accountable na mga mananampalataya. And may the Holy Spirit lead us to look to the finished work of Christ for both. Sa dalawang yon, dalhin tayo ng banal na Espiritu na tumingin sa tapos na ginawa ni Jesucristo for us to bear this mutual care and personal share. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa talata nyo ngayon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagmamataas. Patawarin niyo po kami dahil kami mga legalistiko. Patawarin niyo po kami dahil kami mga nagmamayabang. Kaya't hindi namin magawa ang parehong mandatong ito, Diyos. Pero tulungan niyo rin kami, Ama. Tulungan niyo po kami na huwag mawaglit sa isip namin ang Ebanghelyo. At ang lahat ng utos kasama to ay gawin namin mula sa motibong pang-ebanghelyo. Huwag niyo po kami hayaan na gawin ito dahil sa mundo, dahil sa feelings namin, kung hindi dahil sa gospel. O Diyos, tulungan niyo po kami na magkaroon ng balanseng karanasan sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Totoo pong palayain mo kami, O Diyos. Huwag niyo po kami hayaang nakatanikala. Huwag niyo po kami hayaang nakakadena sa aming pagmamataas. Salamat dahil ikaw, ang iyong anak, ang iyong Espiritu ay mapagpakumbaba. Kahit ito ang ginagawa mo sa puso't isip namin. O Diyos, kami po ay nagpupuri, papasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.